Magsisimula ang ika-19 ng kwento ng solo leveling sa abandonadong gusali at ang mga hunters ay naghahanda ng pumasok dito sa loob. Hinahanda na nga ang mga sarili, isinuot na ang kanilang mga gamit at ihinanda ang mga armas. Binuhat na rin ng ating bida ang mga gamit ng mga kasamang hunters. Handa na nga silang lahat, kaya nagsimula na silang pumasok sa loob ng gusali. Natanong nitong si Dongsuk kung dahil ba nasa resesyon ang ekonomiya. Mukha nga daw medyo matagal na itong natigil sa paggagawa. Sinabi naman itong si Jinho na narinig niya daw na 2 buwan na noong makatanggap ng chairman ng kumpanya ng 900 bilyong won at lumipad agad paalis ng bansa. Ang buong mga trabahante at mga namumuhunan dito ay nagpanik. Sa isip naman nitong ating bida kung bakit siya ang sinasabihan nito na parang wala siyang pakialam sa mga bagay na ito. Nagtanong itong si Jinho kung nabibigatan ba ito sa bag na daladala niya at kung ayos lang ba daw ito. Sumagot naman itong si Jinwoo na oo at kaya naman daw niya ang mga ito. Iniisip nga nitong ating bida na nagpapasalamat siya sa kanyang strength stat dahil dito ay sobrang gaan nga lang ng mga gamit na ito. At nagsabi naman itong si Jinho na mas matanda daw tong si Jinwoo sa kanya kaya hindi na nito kailangan pang maging formal sa kanya. Nagtanong ulit ito kung ganito ba daw ba talaga ito katahimik si Jinwoo. At sinagot din naman niya ito ng tanong kung ganito ba daw talaga kadaldal itong si Jinho. Nahihiya nga nitong natanong kung sobrang daldal na ba daw niya talaga. Kaya nga daw siya ganito ay nasanay na siyang gusto ng karamihan ang mga sinasabi niya na mukhang nahihiya siya sa kadaldalan niya. Mukhang naiisip na naiinis nitong ating bida na mukhang ginagawa lamang na libangan ni Jinho ang pagiging hunter. Dumating na nga sila sa kinaroroonan ng gate. Dito nga ay napapansin nila na kakaiba daw ang gate na ito at mukhang medyo malawak ang lagusan papasok dito. Nagtanong nga itong isang hunter kung sigurado ba itong si Dongsuk na isa lamang itong sirak na gate. Dahil mukha nga daw itong sobrang malaki. Sumagot naman itong si Dongsuk na sigurado nga daw siya. Hindi naman daw magsisinungaling ang asosasyon ukol dito. Galing nga daw dito ang superior para makita ito. Parang kinakabahan na nga itong si Jinho na nagtatanong kay Jinwoo na kung magiging ligtas ba sila dito. Dahil napakalaki nga nitong gate na ito. Napatanong na lang din itong ating bida kung ito palang ba daw ang pinakauna nitong si Jinho. Ang sukat ng isang gate nga ay hindi mahalaga. Ang pinakaimportante nga ay ang dami ng mana waves na ipinaparamdam ng isang gate. Ang sinusukat ng asosasyon ay ang dami ng waves at dito ay ipinapaalam nila sa mga hunters kung anong ranggo ng gate. Ang mga dungeons na mabirank ay sobrang mapanganib. Kaya kalimitan itong ibinigay sa mga malalaki at nangungunang guilds at ang mga sirang pababa ay isinasaalang-alang na hindi naman mapanganib. Ito ngang ating bida ay nasasabi niya ang mga ito, ngunit ito pa rin ang kauna-unahan niyang makakapasok ng isang sirang gate. Sinabi na nga nitong si Dongsuk na siya ang unang papasok at pinapasunod niya ang mga ito sa kanya. Hinanda na nga agad nitong si Jinho ang kanyang espada at kalasag. Handang-handa na nga itong pumasok, ngunit itong ating bida ay nakatingin dito na mukhang nagugulat dito sa ipinapakita nitong katapangan. Sa isip nga nitong si Jinwoo ay karamihan ng mga D-rank at E-rank na hunters gaya niya ay hindi nga kumikita ng sapat na pera, kaya nga wala silang kakayahan na bumili ng armas lalo na ng mga armor. Natatanong niya na lang kung paano nga ba nagkaroon itong si Jinho ng napakagandang mga kagamitan. Nagyaya na nga itong si Jinho kay Jinwoo at sinabi nitong ating bida na okay daw, subalit hindi daw sila daw magsabay pumasok. Sa isip nga nitong ating bida ay nasasabi niya na mukhang hindi nga daw masama ang kitaan dito dahil ang strike squad na ito ay pribado. At ang lahat ng nandito ay maaayos ang mga kagamitan nila. Kakaiba nga daw talaga ito kumpara sa D-rank at E-rank na mga dungeons na nasamahan niya. Nakapasok na nga sila dito sa loob at mukhang sobrang dilim dito kaya sinabihan niya itong si Kyuhwan na magbukas ng ilaw. Isa pala itong salamangkero kaya ito nakagawa ng isang ilaw. Nakita na nga nila ang loob nitong dungeon at napapatanong nga sila kung bakit walang magic beast dito sa loob. At medyo nakakatakot nga daw dito dahil wala nga daw kailaw-ilaw dito sa loob. Kalimitan nga daw ng mga dungeons ay mayroong mga nagliliwanag na mga bato sa mga dinding nito kaya medyo weirdo nga daw ito. At nagtatanong itong si Jinho sa ating bida kung meron bang mga dungeons na walang mga magic beasts. At pinatahimik niya nga itong si Jinho sapagkat pinapakarimdaman nga nitong ating bida ang kapaligiran nila. Unti-unti ngang merong ng mga naririnig itong si Jinwoo sa hindi kalayuan sa loob ng isang kuweba dito. Sa katunayan nga daw na walang mga nagliliwanag na mga bato dito ay ibig sabihin lamang na ang mga magic beasts na nandito ay gusto ang kadiliman. Hindi naman daw sa walang magic beasts dito, hindi pa nga lang daw talaga ito nagpapakita sa kanila. Ang mga matatalinong mga beasts nga daw ay walang kakayahang mabuhay sa loob ng dungeon na sobrang dilim. Ang mga beasts na nabubuhay sa kadiliman ay ang mga hindi nangangailangan ng mga paningin. Natanong nga nitong ating bida kung ano nga ba ang mga naninirahan sa kadiliman ng magkakasama at umaatake kapag nakakakita ng liwanag. Mas lumilinaw na nga itong naririnig niya. Sumigaw na nga siya sa kanyang mga kasamahan na mga klase ng insekto na beasts. Napatanong nga ang mga ito kung nasa loob ba sila ng burol ng mga langgam. At sambit ng isa ay wag nga daw silang takutin. Naririnig na nga nila na malapit na ang mga ito. At kinakabahan na nga itong isa sapagkat hindi pa nga nila nakikita ang mga ito dahil maraming ang mga kuweba rito. Kahit nga itong si Dongsuk ay wala ring makita sa kanya kinatatayuan. Sumigaw nga ulit itong ating bida na pinapatingin silang lahat sa taas.
Doon nga sa taas na kuweba ay mas maririnig ang kaingayan na may paparating. Napagtanto na rin nila Dongsuk na sa taas nga manggagaling ang mga beasts. At pinapalapit naman ni Jinho ang ating bida sa kanya. Nakita na nga nila itong papalapit na mga halimaw sa kanila at isa nga itong napakaraming pulutong ng mga malalaking langgam. At nagpapanik na nga itong mga hunters dahil sa dami ng mga ito. Sinabi nga nitong isa na siya ang bahalang kumuha ng atensyon ng mga ito kapag nakababa na ito sa kinaroroonan nila. Nagsimula na nga umatak itong salamangkerong kasama nila sa mga langgam sa taas. Ang ibang mga langgam nga ay nakababa na. Gumamit na nga ng skill itong si Dongsuk para sa kanya ituon ng mga langgam ang kanilang pansin. Ang mga langgam nga ay galit na papalapit sa kanyang kinaroroonan. Sinabi ni Dongsuk sa kanyang mga kasamahan na may malalakas na pinsala na simulan na ang kanilang pag-atake. Matindi nga ang naging pakikipaglaban dito sapagkat napakarami nga ng mga langgam na sumugod dito. Ang ating bida nga ay nakatayo lamang habang pinapanood sila. Napapahanga itong si Jinwoo sa mga si-rank na hunters. Maganda nga raw ang mga pagkasunod-sunod ng mga atake nila. Dito nga ay naunawaan na nga niya kung bakit hindi na ito nagsasama pa ng isang healer. Ito nga daw si Hwang Donsuk ang pinuno ng squad ay ginagawa ng maayos ang kanyang trabaho bilang isang tangki. At ang mga kasamahan nito ay maganda rin ang mga timing. Mukha nga raw magkakatrabaho ang mga ito ng sobrang tagal na. Maganda nga ang gawain ng pangkat at maganda ang koordinasyon nila. Mukhang hindi nga daw sanay ang mga ito na makipaglaban ng may mga healer, ngunit mukhang ang pakikipaglaban ng mga ito ay medyo magaspang. At napansin niya rin na itong si Jinho ay napupunan ang kakulangan sa kakayahan at karanasan ng pagkakaroon ng magandang kagamitan niya. Merong ngang isang langgam na sumusugod papunta sa ating bida kanyang badang tagiliran. Ngunit wala nga man lang itong nagawa. Wala nga man lang nagawa itong langgam sa isang sipang mabilis na ginawa ng walang kahirap-hirap at tumalsik nga ito ng malayo at naputol ang ilang mga paa nitong langgam. Medyo nararamdaman na ng ating bida ang pagkabigo. Mukhang ang naubos na nila ang mga langgam dito. Nagtatanong nga itong si Dongsuk kung may plano pa ba daw silang umalis dito. Kailangan nga daw nilang bilisan at sumang-ayon naman ang kanyang mga kasama. Pinakuha na nga niya lahat ng mga batong essence dito. Masaya nga ang mga hunter na pulutin ang mga ito habang itong si Donsuk ay sinabihan itong ating bida na siya ang nagligtas sa kanila kanina at nagtanong ito kung paano niya nalaman na manggagaling sa taas ang mga magic beast. Napagtanto nga nitong si Jinwoo na talagang kakapakinabangan niya ang kanyang pandamang stats. Sinagot niya na lamang tong si Dongsuk na naramdaman niya lamang ito. Sinabi naman ito na mayroon itong si Jinwoo na magandang pandama. Masaya nga daw itong maganda ang kinalabasan ng lahat. Ngunit sana nga daw ay hindi makakaramdam ng mga hindi kinakailangan. Dito nga ay nagtataka itong ating bida kung anong ibig sabihin nitong si Dongsuk. Pero tinawag na itong si Donsuk ni Kyuhwan. Nakita nga nitong si Kyuhwan na ang ibang mga beast ay may sugat na hindi gawa ng hiwa ng isang espada at hindi nga daw sila ang may kagagawan nito. Mukhang hindi nga rin daw ito sanhi ng sunog na galing sa isang mahika. Mukhang ito nga daw ay pinunit ng isang bagay at mukhang nagkalat ang mga ito sa paligid. Sinabi ni Dongsuk na napunit na ang mga ito bago pa man nila ito makalaban. Baka nagkaroon nga daw ng labanan ang mga magic beasts para sa teritoryo. Parang mayroon daw beast dito na posibleng mas malalakas pa dito. Pwedeng ito nga daw ay ang boss dito. Dahil sa natuklasang ito ay nag-iba na ang aura na makikita sa mukha nitong si Dongsuk na may kakaibang ipinapahiwatig. Kahit na ang mga kasamahan nito ay parang ganoon din ang nararamdaman at ipinahihiwatig na aura. Dahil naamoy na nila ang pera dahil sa natuklasan nila. Naramdaman nga ng ating bida ang mga pagbabago ng aura ng mga kasamahang hunters. Kaya ito ay nagtanong kay Jinho kung ang espada, kalasag nito ay mamahalin ba. Nagtataka naman dito si Jinho at sumagot na lamang na oo dahil ito ay binili ng kanyang ama dahil ito ang kauna-unahan niyang raid. Sinabi nitong ating bida na hindi siya sigurado dito pero kailangan nilang mag-ingat. Hindi na nga mapakali itong ating bida sa nararamdaman niyang inilalabas na aura ng pangkat nitong si Dongsuk kay dito ay nakakaramdam na siya na mukhang mayroong masamang mangyayari. Dito na nga nagtatapos ang kwento ng ika-19 ng Manhwang Solo Leveling. Maraming salamat! Kung nagustuhan niyo ang ating kwento ay huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-follow.